Nang makitang palihim na nilalason ni Clarice ang batang si Mateo, nanganib ang buhay ng batang tindera ng candy na si Leah para pasukin ang mansyon ng mga Reyes at ibunyag ang anyong demonyo ng madrasta. Ginamit ni Leah ang mga nakalap niyang ebidensya para gisingin si Rafael bago pahuli ang lahat para sa kanyang anak. Sapat ba ang tapang ng isang batang mahirap para itumba ang kasinungalingan ng isang mamamatay tao? O siya ba ang susunod na mababaon sa limot? Ang nakakapasong sikat ng araw ay tila isang nagbabagang kumot na bumabalot sa kahabaan ng EDSA. Ang ugong ng mga bus na naguunahan, ang alingaw-ngaw ng mga sigaw ng konduktor, at ang makapal na itim na usok mula sa mga tambutso ay lumilikha ng isang magulong musika, isang musikang kabisado na ng 10 taong gulang na si Leah Buenavista. Para sa kanya, ito ang tunog ng buhay, ang tunog ng pangangailangan para makabenta. Hawak ang isang maliit na karton na puno ng iba't ibang uri ng candy at biskwit. Mabilis ang kanyang mga paang gumagalaw sa pagitan ng mga taong nag-aabang ng masasakyan. "Candy! Biskwit po, bili na kayo." Paulit-ulit niyang alok. Ngunit ang kanyang tinig ay tila kinakain lang ng ingay ng syudad. Marami ang hindi pumapansin. Ang iba'y umiiling lang. Sanay na siya. Ang mahalaga ay ang pagsubok. Sa gitna ng pag-aalok, ang kanyang mga mata ay hindi lamang nakatingin sa mga potensyal na customer. Ang kanyang mga mata ay sanay ng magmasid, sanay ng magbasa ng mga kilos, ng mga ekspresyon, ng mga bagay na hindi sinasabi ng bibig. At sa araw na yon, isang pamilya ang pumukaw sa kanyang pansin, hindi dahil sa kanilang mamahaling kasuotan o sa kintab ng kanilang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid, kundi dahil sa isang batang lalaki na nakatayo sa pagitan ng isang eleganteng babae at isang matangkad na lalaking abala sa kanyang telepono. Ang lalaki ay si Rafael Reyes. Kahit sa unang tingin, halatang-halata ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang damit, ang kanyang tindig, ang paraan ng paghawak niya sa telepono ay nagsasabing isa siyang taong mahalaga. Ang babae naman sa tabi niya, si Clarice, ay larawan ng perpektong kagandahan. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng mga candy ni Leah. Ngunit ang nangiting iyon, para kay Leah, ay hindi umabot sa mga mata ng babae. At nasa gitna nila ang batang si Mateo. Nakatayo lang ito, nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang polo. Ang kanyang damit ay mas mahal pa siguro sa kabuuang paninda ni Leah, ngunit ang kanyang katawan ay payat, napakapayat. At sa kanyang mga mata, may isang lihim na lungkot, isang lungkot na pamilyar kay Leah, isang lungkot na nakikita niya sa mga batang lansangan na nawalan ng magulang. Nagpatuloy sa paglalakad si Leah, nagkunwaring nag-aalok sa ibang direksyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa pamilya. Nakita niya kung paano ngumiti si Clarice kay Rafael, isang matamis at mapagmahal na ngiti. Ngunit nang sandaling lumingon si Rafael pabalik sa kanyang telepono, ang ngiting iyon ay naglaho na parang bula. Ang mukha ni Clarice ay biglang naging malamig na parang yelo. Mabilis, halos hindi mapapansin ng isang hindi mapagmasid na mata, ang kanyang kamay ay dumapo sa braso ni Mateo. Hindi ito isang haplos. Ito ay isang kurot. Isang mariin at madiin na kurot. Napasinghap si Mateo. Nakita ni Leah ang sakit na gumuhit sa mukha ng bata. Ang panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit walang tunog na lumabas. Tumingala ang bata sa kanyang madrasta. Ang mga matay puno ng takot at pagmamakaawa. At doon, sa gitna ng ingay ng EDSA, naririnig ni Leah ang isang mahinang bulong mula kay Clarice, isang bulong na parang lason. "Isa pang pagkakamali, Mateo, at malalaman mo kung saan ka dapat ilagay." Pagkatapos noon, binitawan ni Clarice ang braso ng bata at muling ngumiti nang buksan ng driver ang pinto ng sasakyan para sa kanila. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo.
Para sa buong mundo, sila ay isang perpektong pamilya. Ngunit para kay Leah, nasaksihan niya ang isang madilim na sikreto. Nang paakyat na sa sasakyan ng bata, ang mga mata nito ay nagtama sa mga mata ni Leah. Sa sandaling iyon, tila huminto ang lahat. Ang ingay, ang alikabok, ang init. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Leah hindi lang ang lungkot at takot, kundi isang tahimik na pagsusumamo. Isang sigaw ng tulong na hindi kayang isatinig. Naramdaman ni Leah ang pagkirot ng kanyang puso. Isang kirot na mas matindi pa sa gutom na nararamdaman niya sa tanghaling iyon. Ang imahe ng mga mata ng bata ay tila bumaon sa kanyang isipan. Pumasok na ang pamilya sa loob ng sasakyan. Humagibis ito paalis. Nag-iwan ng alikabok at ang alaala ng isang eksenang hindi malilimutan ni Leah. Naiwan siyang nakatayo, hawak-hawak ang karton ng kanyang paninda. Ang init ng araw ay tila hindi na niya alintana. Ang mga sigaw ng konduktor ay tila humina. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ng batang yon. Napatingin siya sa kanyang bulsa. Kinapa niya ang huling piraso ng biskwit na itinabi niya para sa kanyang sarili. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Kailangan kong tulungan ang batang iyon. Bulong niya sa sarili. Isang pangakong binitiwan sa hangin, ngunit isang pangakong may bigat at determinasyon na tatalo sa ingay ng buong kamay nilaan siya. Ang ugong ng EDSA ay dahan-dahang napalitan ng tahimik na himig ng karangyaan nang pumasok ang itim na sasakyan ni Rafael Reyes sa bakal na tarangkahan ng Dasmariñas Village. Bawat metro na kanilang tinatahak papalayo sa magulong syudad ay tila isang pag-aalis ng mabigat na baluti sa kanyang mga balikat. Dito sa loob, ang hangin ay mas malinis, ang mga kalsada ay maluwag, at ang bawat bahay ay isang palasyong may sariling kaharian. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng katahimikang matagal na niyang hinahanap-hanap sa buong araw. Ang kanyang mansyon, na may matataas na pader at malawak na hardin, ay ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan ang lahat ng problema sa negosyo ay pansamantalang nalilimutan. "Welcome home, mahal," bati ni Clarice, kasabay ng isang magaan na halik sa kanyang pisngi. Ang bango ng pabango nito ay mamahalin at pamilyar. Isang amoy na para kay Rafael ay nangangahulugang tahanan. Ngumiti siya, isang pagod, ngunit kontentong ngiti. "I'm home!" Ang kanilang hapagkainan ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, kumikinang sa ilalim ng kanilang chandelier na kristal. Ang mga kubyertos ay pilak at ang mga plato ay porselana. Nakahain na ang hapunan, isang perpektong larawan ng kasaganaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang lamig na hindi maikukubli ng nagniningning na mga ilaw. Umupo si Rafael sa kabisera ng mesa. Sa kanyang kanan ay si Clarice at sa kaliwa ay ang tahimik na si Mateo. Kaagad niyang kinuha ang kanyang telepono, isang ugali na hindi na niya matanggal. Habang kumakain, ang kanyang mga mata ay nasa screen, nagbabasa ng mga email, nagsasara ng mga deal, kahit sa oras ng pamamahinga. Si Clarice ang nangunguna sa usapan, kung matatawag man itong usapan. Mga kwento tungkol sa kanyang araw, sa mga kaibigan niyang socialite, sa planong pag-aayos ng hardin. Tumango-tango lang si Rafael. Ang kanyang isip ay hati sa pagitan ng sinasabi ng asawa at ng mga numero sa kanyang telepono. Si Mateo naman ay halos hindi gumagalaw. Ang kanyang pagkain ay tila hindi nababawasan. Ang paraan niya ng paghawak sa tinidor at kutsara ay maingat. Halos mekanikal, na para bang natatakot siyang makagawa ng ingay. Napansin ito ni Rafael sa isang saglit na pag-angat niya ng tingin. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ng anak at ang manipis nitong pangangatawan. "Mateo, hindi mo na naman ginagalaw ang pagkain mo," sabi niya,
May bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses. Sinasabi ko na nga ba't lalo kang pumapayat? Bago pa man makasagot si Mateo, si Clarice na ang sumalo sa usapan. Hinawakan nito ang kamay ni Rafael sa ibabaw ng mesa. Isang haplos na nagpapahiwatig ng pag-unawa. Hayaan mo na, mahal. May pagkapihikan lang talaga si Mateo ngayon. It's just a phase. Dadaan din yan. Ang paliwanag ni Clarice ay tila sapat na para kay Rafael. Madali, lohikal. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa telepono. Panatag na naayos na ang maliit na problema. Habang nagpapatuloy ang hapunan, isang maliit na marka sa braso ni Mateo ang pumukaw sa atensyon ni Rafael. Isang namumulang gasgas na may bahid ng lila sa gitna. Anak, anong nangyari dyan sa braso mo? Tanong niya, bahagyang kumunot ang noo. Nakita ni Rafael ang biglaang paninigas ng katawan ng bata. Si Mateo ay napayuko, hindi makatingin ng diretso. Muling pumasok si Clarice. Ang kanyang tawa ay magaan at walang bahid ng anumang alalahanin. Ayan ka na naman, Rafael. Masyado kang nag-aalala. Nadapa lang siya kanina habang naglalaro sa hardin. You know how kids are. Malilikot. Tumingin si Rafael mula kay Clarice patungo kay Mateo. Naghihintay ng kumpirmasyon. Dahan-dahang tumango ang bata. Ang mga matay nakatutok pa rin sa kanyang plato. Muli, tinanggap ni Rafael ang paliwanag. Mas madaling paniwalaan na ang anak niya ay simpleng nadapa kaysa isipin ang ibang posibilidad. Pagod na siya. Ang kailangan niya ay kapayapaan, hindi problema. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda si Rafael para sa kanyang opisina sa loob ng bahay, lumapit si Clarice na may dalang isang baso ng tubig at isang maliit, puting tableta sa kanyang palad. Huwag mong kalimutan ang vitamins mo, love, sabi nito sa malambing na tinig. Sa dami ng stress mo sa trabaho, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ayokong magkasakit ka. Kinuha ni Rafael ang tableta ng walang pag-aalinlangan. Gabi-gabi, ito na ang kanilang ritual. Isang tanda ng pag-aalaga ni Clarice. Ininom niya ito, kasabay ng paglunok sa lahat ng kanyang pagod at mga alalahanin. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang study, nakaramdam si Rafael ng isang pamilyar na pakiramdam. Isang bahagyang pananakit ng ulo, isang tila ulap na bumabalot sa kanyang isipan. Hindi ito malala, pero sapat na para maramdaman niyang hindi siya 100% nasa sarili. Stress lang siguro to sa trabaho. Bulong niya sa sarili habang hinihilot ang kanyang sentido. Ito na lagi ang kanyang konklusyon. Ang bigat ng pagpapatakbo ng isang korporasyon ay tiyak na may epekto sa kanyang katawan. Tumayo siya at lumapit sa isang estante kung saan nakapatong ang kanilang larawan noong araw ng kanilang kasal. Sa litrato, si Clarice ay nakangiti ng napakatamis. Ang mga matay nagniningning. Siya naman ay nakatingin dito na puno ng paghanga at pag-ibig. Isang perpektong larawan, ang pundasyon ng perpektong buhay na pinilit niyang itayo. Pinagmasdan niya ang nangiti ni Clarice sa litrato at pagkatapos ay ang ngiti na ibinibigay nito sa kanya araw-araw. Siya ang babaeng nag-ayos ng kanyang magulong buhay matapos ang pagpanaw ng kanyang unang asawa. Siya ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Napangiti si Rafael. Nawala sa isip niya ang sakit ng ulo, ang pamumutla ni Mateo, ang lahat ng maliliit na bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Ang mahalaga ay ang larawang ito. Ang katotohanan ito. Napakaswerte ko kay Clarice, isip niya. Isang matatag na paniniwala na bumura sa lahat ng bahagyang pagdududa. Lumipas ang 2 araw, ngunit ang imahe ng malungkot na mga mata ni Mateo ay hindi pa rin maalis sa isipan ni Leah. Bawat bus na dumadaan, bawat mamahaling sasakyan na humihinto, umaasa siyang muli itong makikita. Ngunit alam niyang hindi mangyayari iyon sa parehong lugar. Ang mga mayayaman ay bihirang bumalik sa eksaktong lugar ng ordinaryong tao. Kaya't nagpasya siya. Ang maliit na ipon niya mula sa pagtitinda, mga baryang pinaghirapang tipunin
para sana pambili ng bagong tsinelas ay ginamit niya sa ibang paraan. Maaga siyang gumising, pumunta sa panaderya at bumili ng 2 supot ng mainit na pandesal at isang maliit na bote ng tubig. Hindi ito marami, ngunit ito ang lahat ng kaya niyang ibigay. Dala ang maliit na alay. Sumakay siya ng jeep patungo sa direksyon kung saan niya nakitang lumiko ang sasakyan ng mga Reyes. Nagtanong-tanong siya sa mga gwardiya ng iba't ibang subdibisyon hanggang sa may isang nakapagsabi sa kanya tungkol sa isang pampublikong parke na malapit lang sa tarangkahan ng Dasmariñas Village. Doon daw madalas maglaro ang mga bata sa hapon. Doon siya naghintay. Naupo siya sa isang bench. Ang supot ng pagkain ay maingat na nakalagay sa kanyang tabi. Nagmasid siya sa mga batang masayang naghahabulan, sa mga yaya na nagkukwentuhan. Bawat pamilyar na tunog ng pagkabata ay tila isang tanong sa kanyang isipan. Bakit ang batang iyon ay hindi kasing saya nila? Makalipas ang halos 1 oras ng paghihintay, natanaw niya ito. Si Mateo, kasama ang isang yaya, ay naglalakad papasok sa parke. Ang puso ni Lia ay biglang kumabog ng mabilis. Ito na ang pagkakataon niya. Nakita niyang umupo ang yaya sa isang bench na medyo malayo, abala sa sarili nitong telepono. Si Mateo naman ay walang imik na umupo sa isang duyan. Marahang itinutulak ito gamit ang kanyang mga paa. Ang kanyang tingin ay malayo. Tila wala sa parkeng iyon. Dahan-dahang lumapit si Lia. Bawat hakbang niya ay maingat. Ayaw niyang takutin ang bata. Nang nasa tapat na siya ng duyan, huminto siya. Tumingala si Mateo. At nang makilala siya, nakita ni Lia ang isang kislap ng gulat sa mga mata nito. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Para sa'yo, basag ni Lia sa katahimikan, iniabot ang isang supot ng pandesal. Nag-atubili si Mateo. Tumingin siya sa kanyang yaya, pagkatapos ay bumalik kay Lia. May takot sa kanyang mga mata, isang takot na tila nakatatak na sa kanyang pagkatao. Huwag kang mag-alala, hindi niya tayo nakikita. Mahinang sabi ni Lia. Tinutukoy ang yaya. Kumain ka na, mukhang gutom ka. Ang salitang gutom ay tila may kung anong epekto kay Mateo. Dahan-dahan, kinuha niya ang supot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Binuksan niya ito at, nang makita ang mainit na tinapay, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kumagat siya. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang paraan niya ng pagkain ay hindi tulad ng isang batang pihikan. Ito ay pagkain ng isang taong matagal nang nagtitiis. Napangiti si Lia. Isang maliit, malungkot na nangiti. Ang makita ang bata na kumakain ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan, isang pakiramdam na mas mahalaga pa sa bagong tsinelas. Inabot niya ang bote ng tubig. Sa gitna ng pananabik ni Mateo sa pagkain, isang malamig at matigas na boses ang biglang pumutol sa kanilang tahimik na sandali. Anong ginagawa mo dito, bata? Napatigil si Mateo. Ang kinakain niyang pandesal ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Si Lia ay napalingon at nakita si Clarice, nakatayo sa kanilang likuran na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay parang 2 nagliliyab na baga, nakatutok kay Lia. Sa tabi nito ay si Rafael, nakadarating lang, ang mukha'y nagtataka. Sino ka? Bakit mo kinakausap ang anak ko? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Bago pa man makasagot si Lia, isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Clarice. Ang wallet ko! Nawawala ang wallet ko! Mabilis niyang kinapa ang kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mukha'y nagpapakita ng perpektong pagkataranta. Nandito lang yon kanina. Ikaw! Ikaw na bata ka! Turo niya kay Lia. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ikaw ang kumuha! Gulat na napaatras si Lia. Hindi po totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng drama. Nakita kitang papalapit sa amin kanina pa. Dinidistract mo ang anak ko para magnakaw. Si Rafael,
Napagod mula sa trabaho at bahagyang nahihilo dahil sa gamot na ininom niya kaninang umaga, ay hindi nag-isip pa. Ang nakikita niya ay isang batang lansangan na marungis at isang asawang nababalisa. Ang eksena ay simple lang sa kanyang isipan. Totoo ba to? Tanong niya kay Leah. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghusga. Hindi po, sir. Nagbigay lang po ako ng pagkain sa kanya. Pagtatanggol ni Leah sa sarili, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Tumingin siya kay Mateo, umaasang ito ang magsasabi ng totoo. Ngunit ang bata ay nakayukulang, nanginginig sa takot, hindi makapagsalita. Ang tingin ni Clarissa sa kanya ay sapat na para patahimikin ang anumang katotohanang nais niyang sabihin. Pagkain o pain para makapagnakaw ka? Sabi ni Clarice, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Mga perpektong luhang pang-artista. Rafael, tingnan mo. Tinatakot niya ang anak natin. Ang pag-iyak ni Clarice ang nagselyo sa desisyon ni Rafael. Tumingin siya kay Leah. Hindi na awa ang nakikita niya, kundi inis at galit. Inis sa gulo, galit sa pangahas na batang ito. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang tono ay pinal at walang puwang para sa anumang paliwanag. Ngunit hindi doon natapos si Clarice. Dapat turuan ng leksyon ang mga batang tulad niyan, mahal, para hindi na mamihasa. Sumimangot si Rafael. Dumukot siya sa kanyang bulsa, kumuha ng ilang lukot na pera, at inihagis ito sa lupa. Sa mismong paanan ni Leah, ang mga barya ay gumulong sa alikabok. Ayan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Mas malaki pa yan sa halaga ng wallet na ninakaw mo. Ngayon, huwag na huwag ka nang lalapit sa pamilya ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Leah. Ang bawat barya sa lupa ay parang isang insulto sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa pera, pagkatapos ay sa mukha ni Rafael, na puno ng pagkasuklam. Tumingin siya kay Clarice, na may isang mabilis at tagumpay na ngisi sa likod ng kanyang mga pekeng luha. At sa huli, tumingin siya kay Mateo. Nakita niya ang isang patak ng luha na tumulo mula sa mga mata ng bata. Isang tahimik na paumanhin na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Hindi pinulot ni Leah ang pera. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Ngunit hindi siya iiyak. Hindi sa harap nila. Tinalikuran niya sila. Dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat hakbang papalayo ay isang pagbaon sa kanyang puso ng sakit at kahihiyan. Ang tanging gusto niya ay tumulong. Ngunit sa huli, siya pa ang naging masama. Ang kahihiyang naramdaman ni Leah sa parke ay isang mabigat na pasanin na dinala niya pa uwi. Ang mga salita ni Rafael Reyes ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa gutom o pagod. Hindi ang akusasyon ang pinakamasakit, kundi ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, na para bang siya ay isang basura, isang dumi, na walang halaga. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang kalimutan. Sinubukan niyang bumalik sa dati, sa pagtitinda ng candy, sa pagbibilang ng barya. Ngunit sa tuwing may nakikita siyang batang kumakain, sa tuwing may nakikita siyang pamilyang masaya, ang mukha ni Mateo ang bumabalik sa kanyang alaala. Ang takot sa mga mata nito, ang gutom. Hindi niya kayang talikuran ito. Ang pangako niya sa sarili, kahit na binulong lang sa hangin, ay mas matibay kaysa sa kanyang takot at sakit ng kalooban. Kaya't nagpasya siyang bumalik. Hindi na sa parke, kundi sa mismong lugar na pinamumugaran ng kanyang mga takot. Ang subdibisyon ng mga Reyes. Alam niyang mapanganib. Alam niyang maaari siyang mahuli at mapagbintangan muli. Ngunit ang pag-aalala niya para kay Mateo ay mas matimbang. Nakatayo siya sa labas ng mataas na pader ng Dasmariñas Village sa tapat ng gate para sa mga serbisyo at delivery. Mula doon,
Tanging ang mga bubong ng malalaking bahay ang kanyang natatanaw. Pakiramdam niya ay nasa labas siya ng isang kastilyo, sinusubukang silipin ng isang prinsipe na nakakulong. Naramdaman niya ang kanyang pagiging maliit, ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Paano niya matutulungan ang isang batang napapaligiran ng ganitong karangyaan at kapangyarihan? Habang siya'y nakaupo sa gilid ng kalsada, abala sa malalim na pag-iisip, isang matandang babae na nakauniporme ng kasambahay ang lumabas mula sa gate, bitbit ang dalawang malalaking supot ng basura. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng panahon, ang kanyang paglalakad ay mabagal ngunit tiyak. Nakita ng babae si Leah na nakatitig sa gate. Sa una, ang tingin nito ay may pagtataka, marahil ay paghihinala. Ngunit nang magtagal, ang paghihinala ay napalitan ng kuryosidad. Si Leah ay hindi mukhang nag-aabang ng delivery o namamalimos. May ibang bigat sa paraan ng kanyang pagkakaupo, sa paraan ng kanyang pagtingin. Inilagay ng babae ang mga supot ng basura sa tamang lalagyan at pagkatapos ay dahan-dahang lumapit kay Leah. "Ineng, anong ginagawa mo rito? Bawal ang mga bata dito na walang kasama." Tumingala si Leah. Sa mukha ng matanda, nakita niya ang kabaitan, isang uri ng kabaitan na hindi naghuhusga. "Nag-aalala po ako sa isang batang nakatira dyan sa loob," sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Kumunot ang noo ng matanda. "Sinong bata?" "Mateo po, Mateo Reyes." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ang kuryosidad ay naging pag-aalala. Tumingin ito sa kaliwat kanan na para bang may nakikinig sa kanila. "Ako si Fe, Manang Fe. Paano mo nakilala si Mateo?" At doon ikinuwento ni Leah ang lahat. Ang eksena sa hintuan ng bus, ang pagbibigay niya ng pagkain sa parke, ang malupit na akusasyon ni Clarice at ang mapanghusgang mga mata ni Rafael. Habang nagsasalita si Leah, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at lungkot. Si Manang Fe ay tahimik na nakinig. Bawat salita ni Leah ay tila isang kumpirmasyon sa mga bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan sa loob ng mansyon. Ang biglaang pagpayat ni Mateo, ang mga pasa na laging may kasamang palusot, ang takot ng bata sa tuwing papalapit si Clarice. Matagal na niyang nararamdaman na may mali. Ngunit bilang isang kasambahay, ano ang kanyang magagawa? Nang matapos si Leah, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Manang Fe. Tinitigan niya ang bata sa kanyang harapan. Isang estranghero, isang batang galing sa hirap, ngunit may tapang at malasakit na hindi niya nakikita sa mga taong nakatira sa palasyo. "Totoo ang lahat ng sinasabi mo, Ineng," sabi ni Manang Fe. Ang kanyang boses ay puno ng bigat. "Ang amo kong si Sir Rafael, mabait yan dati. Pero simula nang dumating si Ma'am Clarice, parang nabulag. At si Mateo, kawawang bata, laging gutom, laging takot." Ang mga salita ni Manang Fe ay nagbigay ng kapanatagan kay Leah. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. May isang taong nakakakita sa nakikita niya. "Gusto ko po siyang tulungan," sabi ni Leah. "Pero hindi ko po alam kung paano." Tumingin muli si Manang Fe sa paligid. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na maaaring ikapahamak ng kanyang trabaho, ngunit isang desisyon na idinikta ng kanyang konsensya. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit at lumang susi. "Ito," sabi niya. Iniaabot ito kay Leah. Susi yan sa maliit na gate sa likod ng hardin. Walang masyadong dumadaan doon. "Bukas, sa ganitong oras ulit lumabas ako para magtapon ng basura. Dalhin mo ang pagkain. Ituturo ko sa'yo kung saan mo pwedeng iwan para mahanap ni Mateo." Nanlaki ang mga mata ni Leah, nakatingin sa susi na nasa kanyang palad. Ito ay higit pa sa isang piraso ng metal. Ito ay pag-asa. Ito ay isang daan papasok.
Salamat po, Manang Fe, sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Shh! Saway ni Manang Fe, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Mag-ingat ka, bata. Hindi biro ang kalaban natin. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang labi. Ang demonyo ay hindi laging mukhang demonyo. Tumango si Leah, mahigpit na hawak ang susi. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Nakahanap siya ng isang kakampi sa loob mismo ng palasyo. Ang mansyon ng mga Reyes ay isang perpektong entablado at si Clarice Alcantara Reyes ang pinakamagaling na aktres. Bawat ngiti niya kay Rafael ay may tamang tamis. Bawat haplos ay may tamang init. Bawat salita ay pinag-isipang mabuti. Itinayo niya ang kanyang mundo sa pundasyon ng kasinungalingan at sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging bihasa sa pagpapanatili nito. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may mga lamat na nagsisimulang lumitaw sa kanyang perpektong mundo. At ang lamat na yon ay may anyo ng isang marungis na batang babae na nagtitinda ng candy. Ang insidente sa parke, bagamat tagumpay para sa kanya sa paningin ni Rafael, ay nag-iwan sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Mayroong tapang sa mga mata ng batang iyon, isang tapang na kinaiinisan at kinatatakutan niya. Ang kanyang pagkabalisa ay lalong lumala ng umagang yon. Habang nag-aayos, sa harap ng salamin, isang tunog mula sa kanyang telepono ang halos magpatalon sa kanya. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kamusta ka na, Clara? O dapat ko bang sabihing Clarice? Ang layo na pala ng narating ng maliit na daga mula sa estero. Ang pangalang Clara, isang pangalang matagal na niyang ibinaon at sinubukang kalimutan. Ang mga daliri ni Clarice ay nanlamig habang hawak ang telepono. Nag-type siya pabalik ng nanginginig na mga kamay. Sino ka? Ang sagot ay mabilis na dumating, kasama ng isang lumang litrato. Isang payat na dalagita, may putik sa mukha, nakatayo sa harap ng isang barong-barong. Siya, bago ang pangalang Clarice, bago ang pamilyang Alcantara na umampon sa kanya, bago ang lahat ng karangyaan. Isang kaibigan mula sa nakaraan at kailangan ng kaibigan mo ng tulong, 1,000,000. Bukas, kung hindi, baka maalala ni Mr. Reyes kung sino talaga ang pinakasalan niya. 1,000,000. Napahawak si Clarice sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagtakas mula sa kahirapan, ang pag-akyat sa alta sosyedad, ang pag-akit kay Rafael, ay maaaring gumuho dahil lang sa isang mensahe. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay heto. Humahabol sa kanya. Ang takot ay mabilis na naging galit. Galit sa taong nang aabuso sa kanya at galit sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinanggalingan. At sa sandaling iyon, pumasok si Mateo sa kanyang silid, dala-dala ang isang libro. Tita Clarice, pwede po bang pakibasa nito? Tanong ng bata. Ang boses ay mahina at nag-aalinlangan. Ang inosenteng tanong ay parang isang gasgas ng posporo sa isang silid na puno ng gasolina. Para kay Clarice, si Mateo ang buhay na simbolo ng lahat ng wala siya. Ang bata, ang tunay na tagapagmana. Ang bata, ang may dugong Reyes. Siya, si Clarice, ay isang tagalabas lamang, isang magandang palamuti na maaaring itapon anumang oras. Ang yaman na tinatamasa niya ay hindi tunay na sa kanya, kundi sa lalaking asawa niya. At sa huli, mapupunta lahat sa batang ito. Hindi mo ba nakikitang abala ako? Sigawin niya, ang kanyang boses ay matalas at walang anumang lambing. Napaatras si Mateo, gulat sa biglaang pagsabog ng galit. Ang libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Wala kang ibang ginawa kundi ang mang-istorbo. Patuloy ni Clarice, lumalapit sa bata
na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa balikat. Kasalanan mo lahat ng ito. Kung hindi ka lang sana ipinanganak, kung hindi lang sana namatay ang nanay mo. Ang mga salita ay lason, idinisenyo para sirain ang spirito ng isang bata. Bawat isa ay ibinulong niya ng may diin, tinitiyak na bababaon ito ng malalim. Tandaan mo, Mateo, kahit anong gawin mo, isa ka lang pabigat sa tatay mo, isang paalala ng kanyang kabiguan. Itinulak niya ang bata palabas ng silid at isinara ang pinto ng malakas. Pagkatapos ay sinipa niya ang nahulog na libro, ang kanyang hininga ay malalim at naghahabol. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang pabilisin ang kanyang mga plano. Ang unti-unting paglason kay Rafael ay hindi na sapat. Kailangan niyang patunayan sa lahat, lalo na sa korte kung kinakailangan, na si Mateo ay isang batang may problema, mahina, sakitin, at hindi kayang pamahalaan ang yaman ng mga reyes. Sa gitna ng kanyang galit, isang bagay sa sahig ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit at makulay na balat ng candy, nakatago sa ilalim ng kama ni Mateo. Isang uri ng candy na hindi niya kailanman binili. Isang candy na pangmasa. Dinampot niya ito, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Saan ito galing? Paanong nakapasok ito sa loob ng kanyang perpektong bahay? Agad siyang naghinala. Ang yaya? Si Manang Fe. Oh, ang batang yon sa parke. Ang kaba ay bumalik. Mas matindi ngayon. Mayroong tumutulong sa bata. Mayroong nakikialam. Mayroong nagmamasid. Pumunta si Clarice sa kanyang bintana at tumingin sa malawak na hardin. Ang lahat ay mukhang payapa. Ngunit alam niyang sa ilalim ng kapayapaang iyon, may isang ahas na gumagapang. Kailangan niyang mahanap ang ahas na yon at putulin ang ulo nito bago pa siya ang matuklaw. Tumingin siya sa mga security camera na nakapalibot sa mansyon. Dati, ang mga ito ay para sa proteksyon, laban sa mga magnanakaw sa labas. Ngayon, napagtanto niya, ang tunay na banta ay maaring nasa loob na pala o palihim na pumapasok. At determinasyon niyang alamin kung sino ito. Ang susi na bigay ni Manang Fe ay tila isang anting-anting sa palad ni Lia. Malamig, mabigat, at puno ng panganib at pangako. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan, nagtungo siya sa likurang bahagi ng pader ng subdibisyon, kung saan ang mga puno ay mas malago at ang mga anino ay mas mahaba. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang, isang halo ng takot at determinasyon. Nakita niya si Manang Fe sa di kalayuan, naglalabas ng basura. Nagbigay ito ng bahagyang tango, ang hudyat. Mabilis na ipinasok ni Lia ang susi sa kalawangin ng susian ng maliit na gate sa likod. Sa isang mahinang tunog ng pag-click, bumukas ito. Pagpasok niya, ang mundo sa labas ay tila biglang naglaho. Napalitan ito ng amoy ng bagong dilig na damo at ng katahimikang binabasag lamang ng huni ng mga ibon. Ito ang mundo ni Mateo. Isang ginintuang hawla. Dalian mo, Ineng. Bulong ni Manang Fe na sumalubong sa kanya. May meeting si Ma'am Clarice sa labas. Ito na ang pagkakataon natin. Sinundan ni Lia ang matanda papasok sa mansyon sa pamamagitan ng pinto ng kusina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay maingat. Ang laki ng bahay ay nakalulula. Ang mga gamit ay mas mahal pa siguro sa kanilang buong bahay sa Barangay Pembo. Sa isang saglit, naramdaman niya ang pagiging dayuhan, isang mang-iistorbo sa sagradong lugar na ito. Ngunit ang pag-iisip kay Mateo ay nagpapatatag sa kanyang loob. Gusto kong humanap ng kahit anong ebidensya, sabi ni Lia. Ang boses ay mahina. Kahit ano na magpapatunay na sinasaktan niya si Mateo. Tumango si Manang Fe, ang mukha'y seryoso. Ang kwarto ni Ma'am ang pinakamapanganib,
pero doon maaaring may makita tayo. Halika. Dahan-dahan silang umakyat sa malawak na hagdanan. Ang bawat yabag ay halos hindi marinig. Ang silid ni Clarice ay malaki at elegante, ngunit may kakaibang lamig. Ang lahat ay nasa perpektong ayos na para bang hindi ito tinitirhan ng tao. Habang si Manang Fe ay nagbabantay sa pinto, sinimulan ni Leah na magmasid. Mga mamahaling alahas, mga damit na may tatak, mga libro tungkol sa sining, walang anumang hinala. Pakiramdam niya ay nauubusan na sila ng oras. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang bote ng gamot ang nahulog mula rito, gumulong sa sahig, at nagpakalat ng ilang maliliit na puting tableta. Naku! Bulong ni Leah, at mabilis na pinulot ang mga ito. Lumapit si Manang Fe, ang mukhay puno ng pag-aalala. Ano yan? Kinuha niya ang bote at tinitigan ng etiketa. Nakasulat dito, Dr. Rafael Reyes, Multivitamins Plus, Take 1 Daily. Ngunit habang tinititigan ni Manang Fe ang mga tableta, kumunot ang kanyang noo. Teka, sabi niya, pamilyar sa akin ang gamot na to. Kinuha niya ang isang tableta at inilapit sa kanyang mga mata. Ito yung gamot na inireseta sa akin dati ng doktor nang hindi ako makatulog. Pamparelax daw, pampakalma. Nagkatinginan sila ni Leah at sa isang iglap, isang mas madilim at mas nakakatakot na katotohanan ang biglang nabuo sa kanilang isipan. Hindi ito simpleng bitamina. Tingnan natin sa internet. Mabilis na sabi ni Leah. Kinuha ni Manang Fe ang kanyang luma at di-keypad na telepono. Inilagay niya ang pangalan ng gamot na natatandaan niya mula sa kanyang lumang reseta. Kahit sa maliit na screen, malinaw ang mga salita. Isang uri ng mild sedative, ginagamit para sa anxiety at insomnia, mga posibleng side effects, pagkahilo, pagkalito, hirap sa pag-iisip, at memory gaps. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang pagiging lutang ni Rafael, ang mabilis niyang paniniwala kay Clarice, ang kawalan niya ng kakayahang makita ang katotohanan. Hindi lang siya bulag sa pag-ibig, siya ay sistematikong nilalason. Kailangan nating itong kunan ng video, Manang, sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Ito ang ebidensya. Mabilis na inactivate ni Manang Fe ang video camera ng kanyang telepono. Kinunan niya ang bote ng gamot, ang mga tableta, at pagkatapos ay ang screen ng telepono na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa gamot. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Tama na yan, sabi ni Manang Fe. Kailangan na nating umalis. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa. Ibinalik ni Leah ang mga tableta sa bote at maingat na inilagay ito pabalik sa mesa na para bang walang nangyari. Ngunit habang sila'y papalabas na ng silid, isang tunog mula sa ibaba ang nagpatigil sa kanilang paghinga at nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa garahe. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Maagang umuwi si Clarice at sila, si Leah at Manang Fe, ay nakakulong sa loob ng silid ng halimaw. Ang opisina ni Rafael Reyes sa loob ng kanilang mansyon ay ang kanyang kuta. Dito, siya ang hari. Ang mga numero, ang mga kontrata, ang mga diskarte sa negosyo, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. O ganoon dapat. Ngunit sa mga huling linggo, ang kanyang kuta ay tila unti-unting gumuho mula sa loob. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop kung saan 10 mukha ng kanyang board members ang nakatingin pabalik sa kanya sa isang mahalagang Zoom meeting. Pinag-uusapan nila ang isang malaking acquisition, isang deal na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang kumpanya. Ngunit ang mga datos na pamilyar dapat sa kanya ay tila mga dayuhang salita. Ang mga numero,
ay lumalangoy sa kanyang paningin. So Rafael, we are in agreement? Tanong ni Mr. Sandoval, ang kanyang pinakamatandang business partner at mentor. We proceed with the 3.5 billion peso offer? Tumango si Rafael, pilit na pinapakalma ang sarili. Yes, Andres. We push through with the 3.8 billion offer. It's a solid number. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Nakita ni Rafael ang pagkunot ng noo ni Mr. Sandoval. Rafael, I said 3.5. Ang 3.8 ang original asking price ng kabilang kampo na tinanggihan na natin last week. Do you remember? Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Rafael. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali sa harap ng buong board. Ah, yes. Of course, my apologies. My mind was somewhere else. Yes, 3.5 billion is the final number. Let's proceed. Mabilis niyang tinapos ang meeting. Ramdam ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kasamahan kahit sa screen lang. Ilang segundo lang ang lumipas, tumunog ang kanyang personal na telepono. Si Mr. Sandoval. Raf, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng matanda. Wala nang anumang formalidad. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. You're not yourself lately. You seem distracted, foggy. May problema ba? Wala, Andres. Pagod lang siguro sa trabaho. Mabilis na sagot ni Rafael, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Ang tawag na iyon ay isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya bumalik sa trabaho. Naglakad siya palabas ng opisina, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Anong nangyayari sa akin? Naglakad-lakad siya sa loob ng malawak at tahimik na mansyon. Ang bawat sulok ay perpekto, malinis at nasa ayos, salamat kay Clarice. Ngunit sa ilalim ng perpektong kaayusan, may isang bagay na hindi tama. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng isang maliit na batong nasa loob ng kanyang sapatos, hindi nakamamatay, ngunit patuloy na gumugulo. Habang papalapit siya sa silid ni Mateo, narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang boses. Huminto siya. Ang kanyang kamay ay nasa ere, hindi itinutuloy ang pagpihit sa doorknob. Nakikinig. Ito ay ang boses ni Mateo, ngunit hindi ito masaya o naglalaro. Ito ay isang bulong, puno ng lungkot. Mr. Teddy! Bulong ng bata sa kanyang laruang oso. Miss ko na si Mommy. Sana bumalik na si Mommy. Napapikit si Rafael. Natural lang na hanapin ng bata ang kanyang yumaong ina. Ngunit ang kasunod na bulong ni Mateo ang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpadama sa kanya ng isang matinding kirot na hindi niya inaasahan. Sabi po kasi ni Tita Clarice, kasalanan ko raw po, kaya siya kinuha ni Lord. Kasi po masama akong bata. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Rafael na parang mga bubog. Saan nanggaling yon? Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Anong klaseng halimaw ang magsasabi ng ganoong bagay sa isang bata? Ang ulap sa kanyang isipan ay tila biglang nagkaroon ng siwang at isang nakasisilaw na sinag ng katotohanan ang tumama sa kanya, ang pagpayat ni Mateo, ang mga pasa, ang takot sa mga mata ng bata tuwing nariyan si Clarice. Ang mga piraso ng palaisipan na matagal na niyang iwinawaksi ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang imaheng napakapangit at nakapangingilabot. Hindi na siya nag-isip pa. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw, dala ng isang biglaang galit at pag-aalala na mas malakas pa sa anumang pagkalito na nararamdaman niya. Hinanap niya si Clarice. Natagpuan niya ito sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang mamahaling magazine. Clarice, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses, ngunit ang panginginig ay hindi maitago. Tumingala si Clarice. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto gaya ng dati.
Of course, mahal. What is it? Narinig ko si Mateo. Panimula niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. May mga bagay siyang sinasabi na, na sinisisi niya ang sarili niya sa pagkamatay ng nanay niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Clarice, ngunit sa isang saglit, nakita ni Rafael ang isang mabilis na kislap ng kaba sa mga mata nito bago ito muling natakpan ng perpektong pagkukunwari. "Oh my poor baby," sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Ibinaba niya ang magazine. "Matagal ko na ring napapansin yan, Rafael. He's grieving." Minsan, ang mga bata, gumagawa sila ng mga kwento sa isip nila para maintindihan ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. "Hindi ito kwento, Clarice," giit ni Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Sinabi niya na may nagsabi sa kanya na ikaw ang nagsabi sa kanya. At doon, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Clarice, mga luha na napaka-epektibo, napaka-kapani-paniwala. "Rafael, paano mo nagagawang isipin yan tungkol sa akin?" Humikbi ito. "Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito, para sa anak mo, minahal ko si Mateo na parang tunay kong anak. At ito ang isusukli mo sa akin? Isang kasuklam-suklam na akusasyon." Napatanga si Rafael. Ang galit niya ay biglang napalitan ng pag-aalinlangan. Si Clarice, umiiyak sa harap niya, nasasaktan. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng minahal niya. Baka nga nagkamali lang siya ng dinig. O baka imahinasyon lang ng isang nalulungkot na bata. "Ginagawa ko ang lahat," patuloy ni Clarice, "sa pagitan ng mga hikbi. Pero parang kulang pa rin. Siguro kailangan na talaga ni Mateo ng professional help. At ikaw, kailangan mong magpahinga. Masyado ka ng stressed, masyado kang nag-iisip." Niyakap siya ni Clarice at sa ilalim ng bigat ng kanyang mga luha at ng yakap na yon, gumuho ang determinasyon ni Rafael. Muli, kinain siya ng pagkalito. Muli pinili niyang maniwala sa mas madaling katotohanan. "Patawad," bulong niya. "Patawad, mahal. Siguro pagod lang talaga ako." Ngunit ng gabing iyon, habang nag-iisa siya sa kanilang silid, ang duda ay hindi na tuluyang nawala. Ito ay naging isang maliit na tinik na nanatiling nakabaon sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabaw ng kanyang nightstand. Doon nakalagay ang bote ng kanyang vitamins. Ang bote na ibinibigay sa kanya ni Clarice gabi-gabi, isang simbolo ng pag-aalaga nito. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang mga puting tableta sa loob. Naalala niya ang kanyang pagkalito sa meeting, ang kanyang pagiging makalimutin, ang sinabi ni Mr. Sandoval, "You're not yourself," at ang mga salita ni Mateo. Sabi po ni Tita Clarice, isang malamig na realisasyon ang dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Paano kung ang pagkalito niya ay hindi lang dahil sa stress? Paano kung ang pagiging bulag niya ay hindi lang dahil sa pag-ibig? Mahigpit niyang hinawakan ang bote ng gamot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang tahimik na desisyon. Isang desisyon na hindi niya sasabihin kay Clarice. Bukas na bukas din, palihim niyang ipapasuri ang mga tabletang ito. Naramdaman ni Clarice ang pagbabago sa hangin. Hindi ito isang bagay na nakikita, kundi isang bagay na nararamdaman. Isang banayad na paglamig sa pakikitungo ni Rafael, isang bahagyang pag-iwas sa mga mata nito, isang bagong uri ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa dati. Ang kanyang pag-iyak at madamdaming pag-arte ay pansamantalang nagpatigil sa mga tanong ni Rafael, ngunit alam niyang hindi nito tuluyang pinatay ang duda. Ang duda ay parang isang apoy na kapag nasindihan, kahit gaano kaliit, ay maaaring lumaki at tupukin ang lahat. Idagdag pa rito ang patuloy na bantatang blackmailer mula sa kanyang nakaraan at ang hinala niyang may tumutulong kay Mateo.
Pakiramdam ni Clarice ay pinapalibutan na siya. Ang mga pader ng kanyang perpektong mundo ay nagsisimula ng gumuho at kailangan niyang gumawa ng isang marahas at desperadong hakbang bago siya maipit sa ilalim nito. Kailangan niyang putulin ang lahat ng posibleng koneksyon ng bata sa labas. Kailangan niyang tanggalin ang lahat ng posibleng banta sa loob. Ang una niyang target, si Manang Fe. Ang matandang kasambahay ay matagal nang isang tinik sa kanyang lalamunan. Ang mga mapanuri nitong tingin, ang labis na pagmamalasakit kay Mateo. Lahat ng iyon ay isang panganib. At pagkatapos niyang makita ang balat ng candy, sigurado siyang ang katapatan ng matanda ay wala na sa kanya, kundi nasa bata. Isang umaga, habang nag-aalmusal, isinagawa ni Clarice ang kanyang plano. Inilagay niya ang kanyang mamahaling diamond bracelet sa loob ng bag ni Manang Fe habang ito ay nasa kusina. Pagkatapos, bumalik siya sa hapagkainan at nagsimula ng isang eksena. Ang bracelet ko! Ang bigay sa akin ni Rafael! Nawawala! Sigaw niya, ang kanyang boses ay perpektong naghahalo ng pagkataranta at sakit. Agad na tumayo si Rafael, nag-aalala. Clarice, are you sure? Baka kung saan mo lang nailagay. Hindi! Sigurado akong inilagay ko lang dito sa ibabaw ng mesa. Pagpupumilit niya, may kumuha. May magnanakaw sa loob ng pamamahay na ito. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa mga kasambahay na nakatayo sa gilid, lalo na kay Manang Fe. Sa ilalim ng bigat ng kanyang tingin, lahat sila ay napayuko, maliban sa matanda na sinalubong ang kanyang tingin ng may tapang at pag-aalinlangan. Halughugin ang gamit nila, utos ni Clarice. Teka, Clarice, this is too much. Pagtutol ni Rafael, hindi Rafael. Kailangan nating malaman kung sino ang ahas sa loob ng bahay natin. Sa huli, walang nagawa si Rafael kundi pumayag. Isa-isang binuksan ng mga bag at nang buksan ng kay Manang Fe, doon, sa ibabaw ng kanyang mga gamit, kumikinang ang pulseras. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig. Si Manang Fe ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Ngunit ang ebidensya ay naroon na. Si Clarice ay humagulgol. Manang Fe, ikaw, pagkatapos ng lahat ng tiwala na ibinigay namin sa'yo. Ang mukha ni Manang Fe ay namutla. Tumingin siya kay Rafael, nagmamakaawa. Sir Rafael, maniwala po kayo sa akin. Pinagbibintangan lang po ako. Tumingin si Rafael mula sa umiiyak niyang asawa patungo sa kasambahay na naglingkod sa kanyang pamilya ng higit sa 20 taon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin, ngunit ang sitwasyon ay humihingi ng desisyon. At sa harap ng isang pisikal na ebidensya laban sa salita, pinili niya ang mas madaling paniwalaan. Umalis ka na, Manang Fe, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at walang emosyon. Isang paraan upang itago ang sarili niyang pagkalito. Umalis ka na, bago pa kita ipapulis. Walang salitang lumabas sa bibig ni Manang Fe. Ang sakit at pagkadismaya sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Tumingin siya kay Clarice nang may matinding galit bago siya tumalikod at umalis, dala ang kahihiyan-kahihiyan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Isang banta ang naalis. Ngayon, ang pangalawa. Nang hapong iyon, nagmaneho si Clarice patungo sa isang lugar na kinasusuklaman niya, ang masikip at magulong eskinita ng Barangay Pembo. Ang amoy ng kanal at usok ay nagpaalala sa kanya ng buhay na matagal na niyang tinalikuran. Bawat tingin ng mga tao sa kanyang mamahaling sasakyan at damit ay tila isang insulto. Natagpuan niya ang bahay ni Lia, isang maliit na barong-barong na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Nakita niya ang ina ni Lia na naglalako ng gulay sa labas. Siya naman, si Lia, ay nakaupo sa isang tabi. Binibilang ang mga barya. Bumaba si Clarice ng sasakyan. Ang kanyang presensya
ay agad na nakakuha ng atensyon ng buong eskinita. Lumapit siya sa bata. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. "Ikaw," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Alam kong ikaw at ang matandang yon ang nag-uusap. Alam kong nakikialam ka." Nagulat si Leah ngunit hindi siya natinag. Tumayo siya. Sinalubong ang tingin ni Clarice. "Dahil sinasaktan mo si Mateo." Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarice. "Isang salita mo pa at sisiguraduhin kong ang nanay mo ay hindi na makakapagtinda kahit kailan. Alam mo bang ilegal ang pagtitinda niya sa bangketang ito? Isang tawag ko lang sa pulis, isang reklamo lang mula sa isang concerned citizen at sa kulungan siya matutulog ngayong gabi." Ang dugo ay tila nawala sa mukha ni Leah. Tumingin siya sa kanyang ina na walang kamalay-malay na nakatingin sa kanila nang may pagtataka. "Kaya't heto ang gagawin mo." Patuloy ni Clarice, inilapit ang kanyang mukha kay Leah. "Lalayuan mo ang pamilya ko. Kakalimutan mo si Mateo. Kakalimutan mo ang lahat ng nakita mo. Dahil kung hindi..." Huminto siya. Pinakikiramdaman ang epekto ng kanyang mga salita. "Sa susunod na makita ko pa ang anino mo malapit sa pamilya ko, sisiguraduhin kong sa kulungan kayo pupulutin ng nanay mo." Pagkatapos noon, tumalikod na si Clarice at bumalik sa kanyang sasakyan. Iniwan si Leah na nakatayo, nanginginig, hindi sa takot para sa sarili, kundi sa takot para sa kanyang ina. Pinutol ni Clarice ang kanyang mga koneksyon, isa-isa. Pakiramdam ni Leah na wala na siya ng lahat ng paraan para tumulong. Ang banta ni Clarice ay isang mabigat na kadena na gumapos sa bawat kilos ni Leah. Ang takot na madamay ang kanyang ina ay mas matindi pa sa anumang galit o tapang na nararamdaman niya. Sa sumunod na mga araw, pakiramdam niya ay wala siyang magawa kundi magmasid mula sa malayo. Isang bilanggo ng sarili niyang kawalan ng kapangyarihan. Ngunit ang pag-asa ay dumating sa anyo ng isang tawag mula kay Manang Fe. Kahit na natanggal sa trabaho at pinaratangan, hindi sumuko ang matanda. "Leah," sabi ng boses sa kabilang linya, "may paraan pa. Kailangan nating maipakita kay Sir Rafael ang video, pero hindi natin siya malalapitan ng direkta. Si Clarice ang laging nakabantay." "Paano po, Manang?" tanong ni Leah, ang boses ay halos pabulong. "May malaking charity ball ang Reyes Corporation sa Sabado. Nandoon lahat ng business partners ni Sir Rafael. May isa doon, si Mr. Andres Sandoval, matalik niyang kaibigan at mentor. Kung maipapakita natin sa kanya ang video, siya ang makakapagbukas ng mga mata ni Sir Rafael." Ang plano ay simple ngunit delikado. Si Manang Fe, gamit ang kanyang lumang uniforme, at si Leah, na magkukunwaring nagtitinda ng sampagita sa labas ng hotel, ay susubukang pumasok at hanapin si Mr. Sandoval. Ang telepono ni Manang Fe, na naglalaman ng video, ang kanilang nag-iisang sandata, ay ang tanging pag-asa nila. Dumating ang gabi ng paghuhusga. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay kumikinang sa ilaw ng mga chandelier at sa mga alahas ng mga panauhin. Ang hangin ay puno ng mamahaling pabango at ng tunog ng mahinang tugtugin ng isang string quartet. Sa gitna ng lahat ng ito, si Clarice, sa kanyang eleganteng gown, ay ang reyna ng gabi. Nakatayo sa tabi ni Rafael, ang kanyang nangiti ay hindi natitinag. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat sulok ng silid. Hinahanap ang anumang posibleng banta. Nagawa ni Leah at Manang Fe na makalusot sa security. Sa gitna ng karamihan, pakiramdam nila ay mga multo. Hindi nakikita, hindi pinapansin. Ang kanilang simpleng kasuotan ay isang malaking kontradiksyon sa karangyaan ng paligid. "Ayun siya," bulong ni Manang Fe. Itinuturo ang isang matandang lalaki na may bughaw na mga mata
at mabait na ngiti. Si Mr. Sandoval, habang ang lahat ay abala sa pakikinig sa isang talumpati. Dahan-dahan silang lumapit. Ang puso ni Leah ay kumakabog na parang tambol. Ito na. Ito na ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan. Mr. Sandoval, tawag ni Manang Fe. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon ang matanda. Nagtataka. Manang Fe, anong ginagawa mo rito? Sir, may kailangan po kayong makita. Napakahalaga po nito. Tungkol po ito kay Sir Rafael at sa kalagayan ni Mateo. Ilalabas na sana ni Manang Fe ang kanyang telepono, ngunit isang anino ang biglang tumakip sa kanila. Isang anino na may boses na kasing lamig ng yelo. Well, what do we have here? Nakatayo si Clarice sa kanilang harapan, kasama ang dalawang malalaking security guard. Ang kanyang nangiti ay nawala na. Napalitan ng isang mapanganib at mapanuyang tingin. Nahuli niya sila. Anong ibig sabihin nito, Clarice? Tanong ni Mr. Sandoval, naguguluhan. Pasensya na po, Mr. Sandoval, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay biglang naging biktima. Itong dalawang ito, matagal na po nilang ginugulo ang pamilya namin. Isang magnanakaw at isang batang kalye na ginagamit niya. Sinusubukan po nila kaming sirain. Si Rafael, na naakit ng komosyon, ay lumapit. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay napunta mula kay Clarice patungo kay Leah at Manang Fe. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Huwag po kayong maniwala sa kanya, sir. Pagmamakaawa ni Manang Fe. Ang katotohanan po ay nasa teleponong ito. Itinaas niya ang telepono, ngunit si Clarice ay mas mabilis. Sa isang kilos na puno ng kalkuladong kabaliwan, inagaw niya ang telepono mula sa kamay ni Manang Fe. Mga sinungaling! Sigaw niya para marinig ng lahat. Mga desperado. At sa harap ng daan-daang nagtatakang mga mata, ibinagsak ni Clarice ang telepono sa makintab na sahig. Itinapak niya ang kanyang takong dito, isang beses, dalawang beses. Ang tunog ng nababasag na screen at plastic ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Wasak ang kanilang nag-iisang ebidensya, ang kanilang nag-iisang pag-asa. Napaluhod si Manang Fe, tinitingnan ang mga piraso ng kanyang telepono na parang mga piraso ng kanyang nawasak na pag-asa. Si Leah ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkagapi. Guards, ilabas niyo na ang mga basurang ito. Utos ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Habang hinihila sila ng mga gwardiya palabas, ang huling tiningnan ni Leah ay si Rafael. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanila. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara ng pagkalito. Hindi siya kumilos, hindi siya nagsalita. Pinanood niya lang silang itaboy palayo. Para kay Leah, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita ang taong dapat sanang maging bayani ay isa lamang manonood sa kanyang sariling trahedya. Sa paglabas nila sa marangyang hotel at pagbalik sa madilim na kalye, ang pakiramdam ay hindi lang pagkatalo. Ito ay ang pakiramdam ng tuluyang pag-iisa. Ang pakiramdam na ang lahat ay tapos na. Ang katahimikan sa ballroom ay nabasag ng mahinang palakpakan nang bumalik si Clarice sa entablado. Ang kanyang mukha ay muling naging larawan ng kalmadong kagandahan na para bang ang iskandalong naganap ilang minuto lang ang nakalipas ay isang masamang panaginip lamang. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng mikropono. Isang ngiti ng tagumpay ang bahagyang sumilay sa kanyang mga labi bago ito muling naging isang nangiting mapagkumbaba. Aking mga kaibigan, mga kagalang-galang na panauhin, panimula niya, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng sinseridad. Humihingi ako ng paumanhin sa naging abala. Sa mundong ito, hindi natin maiiwasan ang mga taong puno ng inggit. Mga taong gagawin ang lahat upang sirain ang magagandang bagay. Ngunit ang mas mahalaga, tumingin siya ng diretso kay Rafael na nakatayo pa rin sa gilid, ang mukhay blanko at naguguluhan.
Ang mas mahalaga ay ang katotohanan. Ang katotohanan na ang pamilya ay dapat manatiling matatag. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, isang biglaang pagbabago ang naganap. Ang malaking LED screen sa kanyang likuran na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Reyes Corporation ay biglang namatay. Isang kolektibong "Oh!" ang narinig mula sa mga manonood. Mukhang mayroon tayong technical problem, sabi ni Clarice, pilit na tumatawa. Subalit hindi ito technical problem. Pagkalipas ng ilang segundo, muling umilaw ang screen, ngunit hindi na logo ang naroon. Ang ipinapakita nito ay ang pamilyar na interface ng isang cloud storage folder. At sa loob ng folder na yon, may isang video file na pinangalanang Ebidensya. Nanigas si Clarice. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Bago pa man siya makakilos, nag-play ang video. Ang unang lumabas ay ang kamay ni Manang Fe. Hawak ang isang bote ng gamot na may etiketang Dr. Rafael Reyes, Multivitamins Plus. Pagkatapos, ang camera ay nag-focus sa screen ng isang lumang telepono kung saan malinaw na nakasulat ang mga salita. Mild sedative, side effects, pagkahilo, pagkalito, hirap sa pag-iisip, memory gaps. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang magtaka. Pero hindi pa yon natatapos. Biglang naputol ang video at napalitan ng isang itim na screen. Ngunit may tunog. Isang audio recording. Ang boses ni Clarice, malinaw at hindi maipagkakaila. Ano yung akala mo? Basta-basta lang akong magbibigay ng 1,000,000? Ang perang ito ay akin na. Pinaghirapan ko to. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Pinaghirapan? O inagaw mo lang, Clara? Tulad ng pag-agaw mo sa asawa ng iba? Narinig ang tawa ni Clarice, isang tawang walang anumang saya, puno ng kasamaan. Wala kang pakialam doon. Ang plano ko ay umaandar na. Si Rafael, wala ng sariling pag-iisip. Konting panahon na lang at maniniwala na siyang baliw ang sarili niyang anak. At kapag nangyari yon, lahat ng yaman ng mga Reyes, lahat ng yon ay mapupunta sa akin. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang bawat salita ay tumagos sa hangin. Malinaw, brutal, at hindi maikakaila. Ang maskara ni Clarice ay tuluyan ng natanggal, hindi sa pamamagitan ng pisikal na puwersa, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling mga salita. Sa entablado, si Clarice ay parang isang estatwa na nabuhusan ng malamig na tubig. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakatitig sa screen na tila iyon ang demonyong sumusundo sa kanya. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Gawa-gawa lang yan. Pinlano to ng mga taong gustong sumira sa amin. Ngunit wala nang naniniwala. Ang katotohanan ay may sariling bigat. At sa gabing iyon, bumagsak ito ng buong puwersa. Para kay Rafael, ang audio recording ay hindi lang isang revelasyon. Ito ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang buong mundo. Ang ulap sa kanyang isipan ay biglang hinawi ng isang marahas na hangin. Ang pagkalito ay napalitan ng isang nakakapasong kalinawan. Ang bawat kasinungalingan, bawat pagkukunwari, bawat bitamina na ipinainom sa kanya ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang lason. Ang pamilyang ipinagmamalaki niya ay isang entablado. Panlilin lang at siya ang naging bulag na kasangkapan sa lahat ng ito. Isang emosyon ang nanaig sa lahat. Isang nagngangalit, dalisay at walang hangganang galit. Mula sa gilid ng entablado, nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat isa ay isang paghatol. Ang mga tao ay humawi, nagbibigay daan sa kanya na parang isang paparating na bagyo.
Umakyat siya sa entablado. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagkalito, ay ngayon nag-aapoy sa apoy ng katotohanan. Hinarap niya si Clarice. Rafael, mahal! Simula ni Clarice, umaarting muli. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Huwag kang maniwala sa kanila. Huwag! Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Inalis niya ang kamay nito na parang isang maruming basahan. Sa paanan ng entablado, si Mr. Sandoval ay nagbigay ng hudyat. Mula sa likuran ng ballroom, 2 unipormadong pulis ang tahimik na pumasok. Ang kanilang presensya ay nagpapatunay na ang lahat ay nakaplano na. Ang pagwasak pala ni Clarice sa telepono ay hindi katapusan, kundi hudyat. Si Manang Fe, sa kanyang katapatan, ay nag-iwan ng kopya ng video sa nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya bago pa man ang gabi. Napansin ni Clarice ang mga pulis. Ang huling hibla ng kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng nalagot. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong desperasyon. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Asawa ako ni Rafael Reyes. Ngunit si Rafael ay umiling lang. Tumingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay ibinalik ang kanyang malamig na tingin sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Itinuro niya ito. Isang kilos na simple ngunit pinal. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang hatol na mas matibay pa sa anumang desisyon ng korte. Arestuhin niyo ang babaeng yan. Ang gabi ng paghuhusga ay sinundan ng isang umaga ng nakabibinging katahimikan. Para kay Rafael, ang kanyang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang malawak na museo ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kanyang pagkukulang. Ang bawat eleganteng palamuti ay isang paalala ng kasinungalingang kanyang niyakap. Ang galit na naramdaman niya noong gabi ay humupa na. Ang naiwan ay isang damdaming mas mabigat at mas mahirap dalhin. Ang pagsisisi. Isang pagsisising bumabaon sa kanyang kaluluwa na parang isang anchor. Hinihila siya pababa sa madilim na dagat ng kanyang mga pagkukulang. Ang unang hakbang sa mahirap na daan na ito ay ang pagharap sa taong pinakanasaktan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Mateo. Ang bata ay gising, nakaupo sa kama, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Nang makita siya nito, nakita ni Rafael ang isang mabilis na pag-igting sa katawan ng anak. Isang reflex na sanhi ng takot. At ang bawat hibla ng pagkatao ni Rafael ay nasaktan sa realisasyong yon. Ang sarili niyang anak ay natatakot sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Naupo lang siya sa sahig, ilang talampakan mula sa kama, para maging mas mababa kaysa sa kanyang anak. Isang pagpapakumbaba. Mateo, simula niya siya na ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Anak, hindi umimik si Mateo. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kumot. Ngunit nakikita ni Rafael ang panginginig ng maliliit nitong mga balikat. Anak, patawarin mo si Daddy, sabi ni Rafael. Ang mga salitang iyon ay tila napakahirap bigkasin, ngunit nang masabi na niya, ang isang pader sa loob niya ay nagsimulang gumuho. Patawarin mo si Daddy dahil hindi kita nakita, hindi kita narinig, hindi kita naprotektahan. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang luha ng isang makapangyarihang CEO, kundi ang luha ng isang nagkasalang ama. Nabulag ako, anak. At sa pagkabulag kong iyon, hinayaan kong masaktan ka. Hinayaan kong saktan ka ng taong dapat sana'y nag-aalaga sa'yo. Patawad, Mateo. Patawarin mo ako. Doon na bumigay si Mateo. Ang tahimik na panginginig ay naging isang malakas na pag-iyak. Isang iyak na puno ng lahat ng sakit, takot at lungkot na matagal na niyang kinimkim.
Bumitaw ito sa teddy bear at yumakap sa kanyang mga tuhod. Tumayo si Rafael at naupo sa tabi ng anak. Dahan-dahan, niyakap niya ito. Sa una, nanigas ang katawan ni Mateo. Ngunit nang maramdaman nito ang init ng yakap ng kanyang ama, ang panginginig ng katawan nito dahil sa pag-iyak, ang bata ay gumanti ng yakap. Isang mahigpit, desperadong yakap. Doon, sa gitna ng silid na naging saksi sa kanyang tahimik na pagdurusa, umiyak nang umiyak si Mateo sa dibdib ng kanyang ama at si Rafael ay umiyak kasama niya. Hinahayaan ang kanilang pinagsamang luha na hugasan ang bahagi ng sakit na kanilang pinasan. Nang tumahan na sila, alam ni Rafael na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. May isa pa siyang kailangang harapin. Ang batang babaeng naging mata niya nang siya'y bulag. Ang naging tapang niya nang siya'y duwag. Nagmaneho siya patungo sa Barangay Pembo. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa masisikip na eskinita. Ang mga tingin ng mga tao ay mapanuri. Ngunit hindi na niya ito inalintana. Hinubad na niya ang kanyang korona. Ngayon, siya ay isa lamang amang humihingi ng tawad. Nakita niya si Lia sa labas ng kanilang bahay. Tinutulungan ng kanyang ina na ayusin ang mga panindang gulay. Sa pagbaba niya ng sasakyan, ang dating tapang sa mga mata ni Lia ay napalitan ng pag-iingat. Ang kanyang ina ay bahagyang humarang sa kanya. Isang proteksyon na kilos. Walang anumang pagmamataas sa tindig ni Rafael. Walang bakas ng CEO. Lumapit siya, hindi masyadong malapit, para hindi sila matakot. At doon, sa gitna ng maalikabok na eskinita, yumuko siya. Isang bahagyang pagyuko, ngunit sapat na para ipakita ang bigat ng kanyang pagsisisi. Lia, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw, ngunit puno ng kababaang loob. At sa inyo po, Ginang Buenavista, narito po ako para humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lia. Pinagbintangan kita, hinusgahan kita, ipinahiya kita, at higit sa lahat, hindi ako naniwala sa'yo noong sinusubukan mong iligtas ang anak ko. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat ng yon. Tinitigan lang siya ni Lia. Ang kanyang mukha ay mahirap basahin. Ang sakit na idinulot niya ay malalim. Nais ko pong tumulong, patuloy ni Rafael, bumaling sa ina ni Lia. Isang mas maayos na tirahan, pag-aaral para kay Lia sa pinakamagaling na eskwelahan. Kahit ano po. Bilang kabayaran, hindi namin kailangan ng bayad, putol ni Lia. Ang kanyang boses ay maliit ngunit matatag. Ang tapang ay bumalik na sa kanyang mga mata. Ginawa ko yon para kay Mateo, hindi para sa pera. Ang mga salitang yon ay muling sumampal kay Rafael ng katotohanan. Ang kadalisayan ng puso ng batang ito, isang bagay na hindi nabibili ng pera. Tumango siya, tinatanggap ang bawat salita. Alam ko, at iyon ang dahilan kung bakit mas lalo akong nahihiya. Huminga siya ng malalim. Kung gayon, hindi bilang kabayaran, kundi bilang pasasalamat. Isang utang na loob na hindi ko kailanman mababayaran. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa amin. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Tumingin siya sa batang babae sa kanyang harapan. Isang batang may tapang na higit pa sa maraming matatanda. Isang batang may pusong mas malaki pa sa kanyang maliit na katawan. At sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang tila biglaan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiramdam niya ay ito ang pinakatamang gawin. Ito ang tanging paraan para muling mabuo ang nawasak na konsepto ng pamilya sa buhay ng kanyang anak. Lia, sabi niya, ang kanyang boses ay nag-aalangan ngunit puno ng sinseridad. Kung papayag ka at ang iyong ina, gusto mo bang maging parte ng pamilya namin?
Ang tanong ay binitiwan sa hangin, nakakagulat at hindi inaasahan. Napatingin si Leah sa kanyang ina, nagulat din. Ang maging parte ng pamilya, hindi bilang katulong, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang kapamilya, isang kapatid para kay Mateo, isang anak para sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang bawat isa ay nagdala ng dahan-dahang pagbabago tulad ng unti-unting paggaling ng isang malalim na sugat. Sa loob ng isang malamig na korte, hinarap ni Clarice Alcantara ang kanyang huling paghuhusga. Sa harap ng napakaraming ebidensya, ang audio recording, ang resulta ng laboratory test sa mga tableta, ang testimonya ng mga doktor tungkol sa trauma ni Mateo, wala siyang nagawa. Ang kanyang kagandahan at husay sa pag-arte ay walang silbi sa harap ng batas. Hinatulan siya ng mahabang taon ng pagkakakulong para sa mga kasong frustrated murder, child abuse, at perjury. Sa paghampas ng martilyo ng hukom, ang kabanata ng kasinungalingan sa buhay ng mga Reyes ay tuluyan ng nagsara. Sa mansyon sa Dasmariñas, isang bagong uri ng buhay ang nagsimulang umusbong. Ang dating malamig at tahimik na mga pasilyo ay napuno na ngayon ng mga tunog na matagal nang nawala. Ang tunog ng tawanan, ng habulan, at ng masayang kwentuhan. Ang alok ni Rafael kay Leah at sa kanyang ina ay hindi isang palabas lamang. Pagkatapos ng maraming pag-uusap at pagtiyak, pumayag ang ina ni Leah. Nakikita ang sinseridad sa mga mata ni Rafael at ang pagkakataon para sa isang mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Legal na inampon ni Rafael si Leah. Si Leah Buenavista ay naging Leah Buenavista Reyes. Ang pagbabago ay hindi naging madali sa simula. Para kay Leah, ang pagtulog sa isang malambot na kama sa halip na sa isang manipis na banig ay kakaiba. Ang pagkakaroon ng 3 beses na masasarap na pagkain sa isang araw ay isang luho na hindi niya akalain. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkakaroon ng isang kapatid. Si Mateo, na dati isang anino, ay dahan-dahang namukadkad sa ilalim ng araw ng pagmamahal at seguridad. Si Leah ang naging ate niya, ang kanyang kakampi, ang kanyang tagapagtanggol. Sila ang magkasamang naglalaro sa hardin, nag-aaral ng kanilang mga leksyon at nagkukwentuhan ng mga sikreto bago matulog. Ang dating lungkot sa mga mata ni Mateo ay napalitan ng isang kislap ng kagalakan, isang kislap na si Leah ang nagpaningas. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, naupo si Rafael sa isang bench sa kanilang hardin. Pinanood niya ang kanyang 2 anak. Si Mateo, na ngayon ay masigla at malusog, ay tinuturuan si Leah kung paano magpalipad ng saranggola. Ang kanilang mga tawa ay umaabot sa kanya, isang musikang mas matamis pa sa anumang string quartet. Lumapit ang 2 bata sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay pawisan, ngunit puno ng kaligayahan. Umupo si Leah sa kanyang kaliwa at si Mateo sa kanyang kanan. Isinandal ng 2 ang kanilang mga ulo sa kanyang mga balikat. "Dad," sabi ni Leah, isang salitang natural na ngayong lumalabas sa kanyang mga labi. "Tingnan mo, ang ganda ng saranggola namin." Tumingala si Rafael. Ang saranggola ay sumasayaw sa hangin, malaya at mataas. "Oo, anak," sagot niya. "Napakaganda." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang yaman. Ang perpektong pamilya na dati niyang inaasam-asam na itinayo sa mga mamahaling bagay at peking ngiti ay isang huwad na imahe lamang. Ang tunay na pamilya pala ay hindi perpekto. Ito ay may mga sugat, may mga pinagdaanang sakit, at may mga pirasong nagmula sa iba't ibang lugar. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak. Ang isa ay kamay ng kanyang dugo at ang isa ay kamay ng batang nagligtas sa kanilang lahat. Ngunit sa kanyang puso, walang pagkakaiba.
Mahal ko kayo, mga anak. Bulong niya. Mahal ka rin namin, Dad. Sabay na sagot ng dalawa. Magkahawak kamay silang tatlo, pinanood ang paglubog ng araw. Hindi na ito isang pamilyang binuo sa dugo lamang, kundi isang pamilyang binuo sa tapang, pinaghilom ng pagpapatawad, at pinagtibay ng isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Isang tunay na tahanan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, naway manatili sa ating mga puso ang tahimik ngunit napakalakas na tinig ni Leah, isang batang dukha, ngunit may pusong mas mayaman kaysa sa ginto. Sa gitna ng ingay at pagmamadali ng Manila, ipinakita ng kanyang kabutihan at tapang na ang katotohanan ay kayang sumibol kahit sa pinakamadilim na sulok. Unti-unting nahubad ang huwad na maskara ni Clarice at napatunayang ang kasamaan, gaano man katagal magkubli sa likod ng perpektong pamilya, ay hindi kailanman makatatakas sa hustisya. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido o yaman, kundi sa malasakit, pag-unawa at lakas ng loob na ipaglaban ng tama. Lalo na para sa mga batang walang boses tulad ni Mateo. Sa huli, ang mabubuting puso ay ginagantimpalaan at ang mga gumagawa ng masama ay mananagot sa kanilang mga ginawa. Bago tayo magpaalam, nais kitang kamustahin. Kumusta ka ngayon? May naranasan ka na bang pagkakataong kailangan mong tumindig para sa katotohanan? Kahit mahirap, ano ang kahulugan ng pamilya para sa'yo? Ibahagi mo sa comments ang iyong saloobin. Lagi akong narito, nakikinig, nagmamalasakit, at nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo.